Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Wala na sa kustudiya ng mga otoridad ng Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ang inanunsyo mismo ng Department of Justice matapos ang pulong nila kasamang Czech officials. Ang tanong ngayon, nasaan na ba si Zaldico? Ang mainit na balita hatid ni Mariz Umali. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. Yan ang ibinalita ni Acting Justice Secretary Frederick Vida matapos nilang makapulong ang Czech Minister of Justice, Deputy Minister of the Interior at Deputy Minister of Foreign Affairs Lunes ng hapon oras dito sa Prague. Nagtagal lang daw ang pulong ng halos 1 oras. Kung wala na si Zaldico sa Czech Republic, ang tanong, what is his status right now? Is he free? The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. Can you say he's free? He is not within the Czech Republic. So he is free. So he's free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes? alam na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang balita. Kung kailan nakalaya si Ko, hindi na raw binanggit sa kanila ng Czech counterparts. Ang sunod na tanong, nasaan ngayon si Ko? That information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. That is the workable intel that we have. Why can't we confirm where exactly in the Schengen area is Zaldico? Because that information was not relayed to us. Hindi raw sinabi ng Czech authorities kung saan nag-exit ang dating mambabatas at kung nasaan na siya ngayon dahil sa Schengen rules at data privacy. Gayunman tiniyak ni Vida na nananatili siya sa Schengen areas base sa anyay intelligence sources. Kanselado na ang kasalukuyang passport ni Zaldico pero ang ginamit umano niya ng maharang sa German border ay ang expired niyang pasaporte na ayon sa source ay naglalaman ng valid pang Schengen visa. And apparently, when we double check with records available to the Bureau of Immigration, Mr. Zaldico was issued 3 passports. Okay? The one which he was carrying, the information that we got, it's the one that expired September 11, 2022. Okay. That was the one he was in possession with when he was accosted by the authorities. Mm-hmm. The 2 other passports, one is the official passport, I believe when he was congressman, and the other passport is the one cancelled by the Philippine courts. Kinumpirma rin ni Secretary Vida na kasama raw ni Ko ang isa niyang anak at isang driver na ayon din sa source ay isang Pilipino nang maharang sa German border. May leads naman daw sila pero hindi lang nila maaaring ibunyag dahil active operation ito. Definitely he was traveling by land. We are also aware, we got information as to the registry of the vehicle. We also got information as to the driver. Hindi naman daw natanong ni Navida kung nakapag-apply na si Ko para sa political asylum dahil limitado lang daw ang impormasyong maaaring maibahagi ng Czech Republic. Kahit wala na sa Czech Republic si Ko, hindi raw sila titigil sa kanilang mga hakbang para mapabalik pa rin siya sa bansa. We have already said it to the Secretariat at France, France, and we expect with that those amount voluminous talaga na documents which they need, we expect na they can eventually grant us. Pag-uwi ay aasikasuhin din daw nila ang cooperation agreement ng police agencies ng dalawang bansa na naging dahilan umano kung bakit tila nagkaroon ng butas sa koordinasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Vida, hindi pa rin siya uuwing empty-handed. Kampante siyang maibabalik pa rin ng Pilipinas si Ko. Pero kung kailan, hindi raw niya masabi. Yung mangyayari this year, hindi ko masasagot because maraming factors na involved. Kung maibabalik ba siya sa Pilipinas para maharap ang mga kasong siya'y kinakaharap at siya'y nasasakdal, opo. Mula rito sa Prague, Czech Republic, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News.
Update po tayo sa paghahanap kay Zaldico. Kausapin na natin si Maris Umali na nasa Prague, Czech Republic. Maris, ano ang susunod na hakbang ng gobyerno para mapauwi si Ko sa bansa? Connie, good morning. No, mula rito sa Prague, Czech Republic. Ang susunod na hakbang ng ating pamahalaan pag-uwi sa bansa ay agad nilang aasikasuhin ng high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos, yung cooperation agreement sa pagitan ng mga police agencies ng dalawang bansa, ng Pilipinas at ng Czech Republic. Ito yung isa sa mga, kumbaga, pinakamalaking lesson na natutunan ng ating pamahalaan, ng ating mga opisyal nang pumunta sila rito, na apparently nagkaroon ng butas sa koordinasyon ng dalawang bansa dahil sa kawalan ng cooperation agreement sa pagitan ng mga police agencies ng dalawang bansa. Bakit nagkaroon ng butas? Dahil dito po sa European Union, including Czech Republic, meron silang tinatawag na GDPR, General Data Privacy Regulation, na talagang mahigpit nilang pinatutupad. Ibig sabihin, hindi basta-basta sila makakapagbigay ng mga impormasyon kaugnay sa mga individual na nasa European Union. So nung nakipag-coordinate, nung malaman ng Pilipinas yung balita na si Ko ay naharang sa border ng Germany, papasok sa Germany, ay agad na silang kumilos, nakipag-coordinate na agad sila. Pero kulang yung impormasyon na nabigay sa kanila dahil may umiiral na data privacy law dito sa Czech Republic. So hindi kagad nabigay lahat ng mga impormasyon na kailangan nila. And even when they arrived here, dito sa Czech Republic, kahit na mataas na opisyal na yung pinadala natin, very limited pa rin yung impormasyon na binigay sa ating pamahalaan. So, kung meron daw cooperation na to begin with sa pagitan ng police agencies, mulat sa pool pa lang, nung naghingi na tayo ng kumbaga, impormasyon tungkol dito sa naharang na Filipino citizen, dapat na ibigay na sa atin yung impormasyon na yon. Bukod dito sa cooperation agreement na ayon sa ating source ay na-draft na, ay nakapagsumiti na rin ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine Center on Transnational Crime ng mga karagdagang dokumento para sa ating aplikasyon sa Red Notice. Para kung ito ay mailabas na at sila ay umaasa na mailalabas na itong Red Notice na ito as soon as possible. Hindi daw nila malaman o masabi kung kailan ilalabas. Pero once na malabas to, at least may panghahawakan sila na some sort of arrest warrant. Yung red notice na ito ang magbabanggit ng criminal liability ng ni Zaldico para makatulong sa pag-expedite ng kanyang pagpapauwi. Pero of course, out of the question kung meron na siyang application for political asylum. Dahil kung may application for political asylum, kailangang hintayin ng ating pamahalaan, ng ating bansa, ng ating gobyerno, yung magiging desisyon dun sa political asylum application na ito ni Zaldico bago makagawa pa ng further legal steps ang ating pamahalaan para mapabalik siya sa bansa. Connie? Yes, Maris, pakidetalye lamang kasi ayon sa Justice Department, 3 ang hawak na passport si Zaldico. Ano ang mga yon? Paano nangyari daw yan? Alright. Connie, may 3 passports na hawak daw or may 3 passports na inisyu ang pamahalaan kay Zaldico. Yung una, yun yung expired. Nag-expire to noong September 11, 2022. Pero apparently, ito yung kanyang passport na naglalaman according to a source ng valid pang Schengen visa. So yun yung ginagamit niya para makaikot sa Schengen territory. Of course, nung nag-expire to at nung siya ay maging kongresista na, meron siyang official passport. That's the second passport. And then, meron siyang another passport, yung kapalit nung expired passport na siyang kinansela ng ating pamahalaan. So, hindi niya hawak yung canceled, pero meron siyang pinanghahawakan na posible, no? Na yun yung pinakikita niya para makapasok siya sa Schengen na territory. Pero nung masusi itong ininspeksyon sa German border, nakita expired to. So dun siya naharang at dun siya apparently, according to Secretary Vida, ay na-hold or he was in custody of the Czech authorities for a few days. Ilang araw, hindi masabi ni Secretary Vida sa atin.
Okay, Connie? kumpirmado na rin na wala siyang Portuguese passport, katulad ng unang naanunsyo ng DILG. Yes, Connie. Merong nakausap na official from the Portuguese Embassy dito sa Czech Republic, ang ating kasamang si Andy Peñafuerte. Sa kanya ay binanggit nung source na yon na wala sa records ng Portuguese Embassy na ito yung pangalan ni Zaldico. And it was also validated by the high-level coordinating team nung tinanong natin na lumalabas, wala siyang Portuguese passport, wala siyang ganitong klase na nationality rin, na hindi siya Portuguese national. So that's why he was traveling using an expired passport. Okay. At plano na rin bang makipag-ugnayan ng Justice Department sa iba pang bansa sa Schengen area, bukod sa Czech Republic, para sa mabilis na paghahanap kay Ko? Definitely, Connie, they're on it. Ang sinabi sa atin ni ni Ambassador Eduardo Meñez, na merong 4 borders mula sa Czech Republic papunta sa iba pang Schengen area, and that's Germany, Poland, Austria, and Slovakia. Doon pwedeng lumusot yung si Zaldico via land. Pero obviously, hindi siya doon sa German border kasi nga doon siya naharang. So possibly doon sa other 3. Pero pagkatapos noon, meron pang ibang mga borders na pwede na siyang nalusutan after niyang mapalaya. So definitely, according to our high-level coordinating team through Secretary Vida, ay talagang nakipag-ugnayan na sila agad sa mga Schengen countries na ito para makatulong din at malocate si Zaldico. Of course, bukod sa pakikipag-ugnayan, may hawak na silang leads dahil yung naharang na sasakyan sa German border kung saan nakasakay itong si Zaldico ay nakita na nila sa registry yung vehicle na plaka at kung sino nagmamayari nito at of course alam din nila yung pagkakakilanlan ng driver na kasama ni Zaldico, bukod pa doon sa kanyang anak na kasama rin daw niya noong siya'y naharang sa border. Connie? Maraming salamat at ingat ka dyan, Maris Umali. Pasintabi po sa aming susunod na balita, dead on the spot ang isang babaeng rider matapos magulungan ng 12-wheeler sa Mandaluyong. Ang katawan ng biktima, nagulungan pa ng isang truck. Balita hatid ni EJ Gomez. Kinordon ng pulisya ang paakyat na bahagi ng Ortigas flyover dito sa Mandaluyong. Yan ay matapos magulungan ang isang babaeng rider ng 12-wheeler na kargado ng buhangin kagabi mag-aalas 12. Nasawi ang biktima. Ayon sa 29 anyos na driver, hindi niya napansin ang motorsiklo na aniyay posibleng nagtangkang mag-overtake sa kanang bahagi ng truck. Kasi po may sinusundan din po akong truck. 3 po kami magkakasunod na magkakasama. Hindi po siya napansin. Dito po baka gusto niya umovertake dito, alanganin naman po diyan. Humihingi na lang po ako ng pasensya sa mga kaanak niya na ganito po nangyari, hindi ko naman po sinasadya. Bumiyahe raw sila mula Porac, Pampanga para sana mag-deliver ng buhangin sa isang planta ng buhangin sa Pasig. Bandang alas 2 ng madaling araw, habang isinasagawa ang investigasyon at pagproseso ng pulisya sa biktimang nasawi, nagulungan siya ng isa pang dump truck na kargado rin ng buhangin. Base sa pahayag ng truck driver sa pulisya, may nabangga muna siyang SUV. Sinubukan daw niyang umiwas pero nasagasaan na ang nagkahandusay na biktima sa kalsada. Parang nag-loose brake po, ma'am. Hindi ko po. Pagtapak ko po, hindi po huminto yung Kaya nabangga ko po yung dun sa harapan ko. Tapos pag-iwas ko po, hindi ko po alam na nakailata po yung patay na tao. Sa mga tao po na pasensya na po, hindi ko po talaga kagustuhan yung ganyan. In front of me, may truck din siya. And then nag-full stop siya. And then nag-full stop din ako. Tapos itong truck sa likod ko, binangga ako. And then nag-swerve siya. Tapos nasagasaan niya yung dead body ulit for the second time around. Nasira ang brake light at likurang bahagi ng SUV. Ligtas naman ng mga driver at pahinante ng mga sangkot na sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News.
Mga kapuso, paghandaan ng mainit at maalinsangang panahon ngayon pong Martes. Ayon sa Pag-asa, nasa danger level na 44 degrees Celsius ang heat index sa Cavite City. 43 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa, Palawan at sa Butuan, Agusan del Norte. 42 degrees Celsius sa Pasay at sa 8 pang lugar sa bansa. Posible namang umabot sa extreme caution level na 41 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Bacnotan, La Union at 11 pang lugar. 40 degrees Celsius din dito sa Quezon City at sa 12 iba pang lugar. Apektado pa rin po ang bansa ng mainit na easterlies. Ngayong matindi po ang init ng panahon, uminom ng sapat na tubig at hanggat maaari ay umiwas na lamang sa pagbababad sa arawan. Patay ang isang motorcycle rider matapos masalpok ng isang barangay patrol car sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Masdan ng isang motorcycle rider na galing sa Road 8 sa Project 6 Quezon City alas 12:30 ng tanghali kahapon. Nagminor pa siya habang tumatawid sa Road 1 nang biglang nasalpok siya ng barangay patrol car. Naisugot sa ospital ang 31 anyos sa lalaking rider pero binawian ng buhay bandang alas 8 kagabi. Pagdating sa may intersection, tinamaan ng barangay patrol car itong motorsiklo ng biktima at dahil sa impact itong si biktima ay tumilapon at tumama sa windshield ng barangay patrol car, sir. Nabasag ang windshield ng patrol car ng barangay Nagkaisang Nayon. Bakas din sa motorsiklo mga pinsalang naidulot ng aksidente. Ayon sa driver, may pinuntahan sila sa City Hall at pabalik na sila sa may barangay Nagkaisang Nayon, sir. Ang biktima naman po natin ay galing sa kanyang karinderya at ayon sa kanyang mga kasama ay magdi-deliver lamang ng in-order na pagkain. Nasa kustudiyan ng QCPD Traffic Sector 6 ang 52 anyos sa driver ng patrol car. Ayon sa pulisya, executive officer o XO ng barangay Nagkaisang Nayon ng driver. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Naghain ng ilang grupo ng mga bagong petisyon para sa aumento sa daily minimum wage sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Ayon sa Unity for Wage Increase Now, hiling nila ang aumentong 505 pesos sa daily minimum wage sa NCR. 640 pesos increase naman ang ipinipetisyon ng Central Luzon for Wage Increase Now sa Aurora Province at 600 pesos sa iba pang probinsya sa Central Luzon. Sa ngayon, 560 hanggang 600 pesos ang daily minimum wage para sa non-agriculture sector doon. Sa Calabarzon o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon provinces, 600 hanggang 692 pesos na wage increase ang hiling ng Workers' Initiative for Wage Increase Southern Tagalog. Kasalukuyang nasa 508 hanggang 600 pesos ang arawang sahod sa Region 4A. Ayon sa mga grupo, hindi na nila nakakabuhay ang current minimum wage sa bansa lalo't lumalala ang krisis partikular sa petrolyo. Ito raw ang kanilang hakbang dahil hindi umano sinusuportahan ng Administrasyong Marcos ang mga manggagawa. Tuesday latest mga mare at pare, inilabas na ang official trailer ng upcoming Kapuso series na The Master Cutter. Di lang daw siya sastring basta-basta. May isa pa siyang trabaho na hindi pwedeng malaman ng kahit sino. Kuya Atoy is the man to call. Yan ang patikim sa karakter ni Ding Dong Dantes na nagbabalik GMA Prime. Hitik sa aksyon at misteryo ang buhay ni Atoy na ipinaglihiraw kay San Antonio de Padua, na kilalang santo sa simbahang Katolika na nakakahanap ng mga nawawalang gamit. Ipinasilip din sa trailer ang other life ni Atoy na isang hunter at master of disguise na nasasangkot sa iba't ibang labanan. Sabay-sabay nating panoorin ang The Master Cutter sa Netflix sa May 8 at sa TV premiere nito sa GMA Prime sa May 11. Plano raw imbitahan muli ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker Martin Romualdez. Gaya niya, ipinalagay na rin ng Sandigan Bayan sa whole departure list si dating Senate President Cheese Escudero at ang negosyanteng si Maynard Ngu. Kaugnay pa rin po yan sa flood control scandal. Balitang hatid ni Maki Pulido.
Dininig ng Sandigan Bayan 6th Division ang hiling ng Ombudsman na maglabas ng precautionary hold departure kina Senador Cheese Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Naniniwala raw ang Ombudsman na flight risk o maaaring takasan ng dalawa ang mga posibleng kaso laban sa kanila kaugnay ng flood control scandal at naglabas ng precautionary HDO ang Sandigan Bayan. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero at Ngu. Nauna namang naglabas ang Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary HDO laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Noong nakaraang linggo, naglabas si Romualdez ng video message kung saan itinanggi niyang siya ang mastermind sa issue kaugnay ng budget. How can I be the mastermind? I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Plano ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan siya ulit sa pagdinig. Dapat yung pinahayag niya sa kanyang video post, sana kung sa Blue Ribbon yon, natanong siya ng mga members kung ano yung tinutukoy niya. Kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone, o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. 2 beses nang hindi sinipot ng dating speaker ang mga naunang pagdinig. Matagal na ring hiling ng dating Blue Ribbon Committee Chairman na si Senador Rodante Marcoleta na mapaharap si Romualdez sa komite. Hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Okay. Alam niya kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. Dapat siyang ipatawag ngayon. He's ready to talk. Magtawag ka na. Hindi ko maintindihan talaga kung ano gustong gawin ng chairman ng BRC. Sagot ni Lacson na chairman ngayon ng komite, simulat sa pool may interparliamentary courtesy sa pagitan ng Kamara at Senado. Kaya kung di magkusang dumalo ang isang kongresista, idinaraan sa House Speaker ang imbitasyon na 2 beses na nilang ginawa. Dagdag pa ni Lacson, mas mainam kung dumalo si Romualdez pag nandito na si dating Congressman Zaldico na dawit din sa flood control scandal. Gayon din ang 18 nagpakilalang security aides ni Ko na nag-deliver umano ng male-maletang pera, pati si Orly Gutesa na isa sa mga nagdawit kina Romualdez at Ko sa issue. Sakaling umabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang ebidensya, Kung sa kanya papunta ebidensya, wala tayong magagawa kung aabot sa kanya. Pero yung salaysay ni Zaldico, walang evidentiary value yun Kasi hindi man under oath yun Nagsalaysay siya sa Facebook hindi pa mai-report sa plenaryo ang partial committee report na hinihingi na rin ng ombudsman dahil kulang pa ang pirma. Ang isang pwedeng gawin niya, maglabas na lang ng chairman's report. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA News. Sa ibang balita, inareklamo ng Bureau of Internal Revenue si dating presidential spokesperson Harry Roque at kanyang asawa at kanilang abogado dahil sa hindi umano pagbabayad ng tamang buwis. Sinampahan sila ng mga reklamong tax evasion at failure to file tax returns dahil sa tax deficiency na umaabot sa halagang 3.35 million pesos. Kaugnayan sa sinasabi ng BIR na transfer of shares at pagtaas ng authorized capital stock sa Biancham Holdings and Tradings Incorporated. Itinanggihan ni Roque at sinabing walang basihan ang reklamo. Anya, walang taxable event na posibleng magdulot ng liability o pananagutan dahil walang actual issuance ng shares. Naihain din daw nila ng naayon sa batas ang lahat ng kanilang tax returns. Sabi ni Roque, pamumulitika ang motibo ng paghahain ng reklamo at pangaharas lang daw sa mga may kinalaman sa Duterte administration. Susubukan namin kunan ng pahayag ang BIR kaugnay rito. Abiso po sa mga motorista, may big-time rollback sa presyo ng diesel, epektibo po ngayong araw. Ayon sa Department of Energy, 12 pesos and 94 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. Habang sa kerosene, may bawas presyong 15 pesos and 71 centavos kada litro. May taas presyo namang 53 centavos sa kada litro ng gasolina. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, posibleng mag-iba-iba ang laki ng galaw ng presyo sa mga gasolinahan depende sa layo sa source at sa oil brand. Pero hindi raw pwedeng hindi sundin ng gasolinahan ang itinakdang price range ng gobyerno. Halos 250 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang warehouse sa Pasay.
Nakasilid sa mga LED spotlight na nakakahon ang bulto-bultong suspected drugs na sinusubukang ipuslit ipapasok sa bansa. Ayon sa Bureau of Customs, nagmula ang shipment sa Mexico na idineklara bilang LED spotlights. Nabisto yan ang isa lang sa X-ray at isa ilalim sa K9 inspection. Aabot sa mahigit 36 na kilo ng umano'y shabu ang nakuha mula sa shipment. Nasa kustodya na ng BOC ang kontrabando para sa documentation bago i-turn over sa Philippine Drug Enforcement Agency. Mahaharap naman sa patong-patong na reklamo ang mga sangkot sa shipment. Ito ang GMA Regional TV News. 2 bata ang nasawi matapos mahulog sa gilid ng kalsada ang sinasakyan nilang tricycle sa mataas na kahoy, Batangas. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang tricycle sa matarik na bahagi ng kalsada sa barangay Kinalaglagan at bumangga ito sa bakal na barikada hanggang mahulog sa gilid ng kalsada na nasa 30 talampakan ang lalim. Edad 4 at 12 ang mga nasawi. Sugatan naman ang kaanak nilang driver at 5 iba pang pasahero. Tuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. 2 lalaki ang nasawi sa hinuhukay nilang tunnel sa Panabo, Davao del Norte. Hinala ng mga responding rescuer, nagsasagawa ng treasure hunting ang mga biktima kasama ang 3 pang iba nang magkaroon ng pagsabog sa loob ng hinuhukay nilang tunnel. Base sa air monitoring device, may mga na-detect na ammonia at carbon monoxide sa loob ng tunnel na parehong delikado kung malanghap ng tao. Na-recover ang labi ng 2 lalaki sa unang 2 araw ng retrieval operations. Habang hindi pa nahahanap ang 3 pa nilang kasama sa paghuhukay. Itinigil muna ng mga otoridad ang retrieval operations dahil sa panganib at lalim ng tunnel na mahigit 200 talampakan. Ayon sa barangay, walang permit ang paghuhukay ng mga biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Quinestron ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno ang inihaing reklamo ni Attorney Manasseh Carpio laban sa kanya at iba pa. Sa panayam kay Diokno sa Super Radio DZBB, sinabing bakit sila napabilang sa reklamo gayong buong House Justice Committee ang nagsupina sa bank records ni Carpio at ng asawang si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Diokno, wala silang ginawa na labas sa kanilang mandato sa batas. Panawagan niya, harapin na lang ni VP Duterte ang impeachment proceedings. Kahapon, naghain ng reklamo si Attorney Carpio laban kina Diokno, House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro, Representatives Percy Sandanya at Laila De Lima, pati kina BSP Governor Eli Remolona Jr. at Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura dahil sa pagsisiwalat umano sa publiko ng kanilang bank records. Kaugnay sa impeachment hearing ng House Justice Committee bukas laban kay Vice President Sara Duterte, kausapin natin ang chairperson ng komite na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rack. Having me here again in Balitang Hali. Opo. Ano pong plano nyo matapos kayong sampahan ng reklamo ni Attorney Mansa Carpio kaugnay sa pagtalakay sa bank records nila ni VP Sara? Actually, wala pa tayo na-receive na copy eh. Pero as soon as makareceive tayo ng subpoena, then we will be addressing. Sasagot tayo doon sa akusasyon sa atin ni Attorney Mansa Carpio. May epekto po ba yung reklamo sa pagdinig bukas? It depends on the justice members if they will consider this in their determination of probable cause. But in as far as our proceeding is concerned, for as long we will just proceed with our hearing and conclude it in the determination of probable cause. Bukod po sa pagharap ng NBI, ano po yung mga asahan ng taong bayan sa huling bahagi po ng pagdinig? We need to resolve the issue on whether or not to open the BIR box, no? Kasi it was laid on the table during the last hearing. And then we will be hearing also from the justice members if indeed we are decided to vote already. Because we are not sure yet whether the majority of the justice members are ready to vote, no? So kung wala naman silang ibang inclination, then we should be able to vote tomorrow after the clarificatory hearing. Gaano po kayo kaingat sa pag-deal dito sa issue ng box mula po sa BIR? Dahil pwede ho bang questionin ito at maging technical laban sa inyo at iparating sa Korte Suprema kung sakasakali? Kami, Rafi, we've been very, very careful. We've been very, very conservative. That is why
we are maintaining the position na lahat ng ginawa ng Justice Committee is constitutional, no? As a matter of fact, it is very clear na ang position namin about inquiring into bank records is legal, which means that the Justice Committee can actually subpoena the bank records and the bank officials and because it is very clear under the bank secrecy law na exception ang impeachment case. However, it's because we are very conservative, we are taking the safer route. We opted to subpoena the AMLAC instead of the bank, no? But nonetheless, in spite of the caution that we have exercised, Attorney Manscarpio still filed this criminal case against us. Pero we acknowledge naman that this is part of the options of the defense team, just like the petitions which are already pending before the Supreme Court. Sa amin lang, Rafi, for as long as walang TRO, walang injunction, we are very much conscious that this is a constitutional duty that we have to conclude. So tuloy-tuloy lang ang proseso dito sa Justice Committee. Gaano po ba kahalaga sa inyo na mabuksan pa yung box mula sa BIR? Well, actually, that kasi ang sinabina namin is ITR eh. That is supposed to disclose the personal income of the spouses, no? So one possibility, it can justify the 88 million. Dalawang bagay eh. Pwedeng it will help the defense team or it will help the complainant's case, no? Kaya lang, until now, we cannot tell because we haven't seen the contents of that box. But nonetheless, gusto ko lang i-highlight that the threshold in our proceeding is very minimal. That is only probable cause. So I don't know if opening the BIR box is an issue which will hamper the justice members' determination of probable cause. Again, this is very minimal. Probable cause is very minimal. Plus, considering that the defense did not present any evidence, so it appears that the complainant's evidence are all unrebutted, no? So it depends on the justice members if they will still consider the contents, if they're still interested to see the contents at least for the purpose of being able to vote in the determination of probable cause. Tama naman po, no, bukas na yung huling pagdinig ng inyong komite at bukas na rin po ba pagbobotohan yung probable cause ng impeachment complaints? Rafi, I haven't seen the majority of the justice members, no? Kasi dito ko lang naman nakikita yung majority kapag ka naghihiring eh. So this should be my answer to you. Kung wala na silang ibang inclinations, kung wala na silang ibang concerns, at natapos ng clarificatory hearing on the allegations of threat, then the justice members should be ready to vote on the existence or non-existence of probable cause. At kung sakali kailan po kaya matatalakay ito sa plenaryo? In case we will be able to vote tomorrow, no? To request another hearing date on May 4, that is intended for the approval of the committee report. And then upon its approval on May 4, we will immediately transmit it to the plenary on the same date, no? And then we anticipate that the plenary will be transmitting all the documents to the House members, including the complainant and the respondent vice president. That is in preparation for the plenary vote, which should happen after giving all these parties sufficient time to study if ever it is in favor of probable cause, the articles of impeachment, including the attached evidence. Bagamat hindi po umattend ang bise sa inyong pagdinig, inaasahan niyo po bang dadalo pa siya? At kung hindi man siya dadalo, po pwede kayang maging basihan din ng inyong mga members, yung mga naging pahayag nila outside of the hearing? Well, we have been extending a continuing opportunity to the Vice President to present her evidence, no? Kasi gusto rin naman talaga namin makita yung ebidensya niya. So the members will be guided in their voting in the determination of the existence of probable cause, no? Sabi ko nga dito sa Justice Committee, there are two possibilities. Pwedeng ma-dismiss at pwede rin ma-determine ang probable cause, di ba? But I don't know how we can consider the dismissal if the
evidence of the complainants appears to be unrebutted. Unrebutted because the defense is not presenting their evidence, no? So kung darating sila, we will be welcoming them and we will be interested to hear the evidence and to see the evidence of the Vice President. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Thank you, Connie. At maraming salamat po sa lahat ng viewers and followers ng Balitang Hali. Salamat po House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro. Kita ang babaeng yan na may hawak na papel habang naglalakad sa Barangay Banawang sa Santa Barbara, Pangasinan. Sinilip niya ang bintana ng isang bahay roon at maya-maya ay pumunta sa gilid na bahagi ng bahay. Hindi na nakunan sa CCTV pero tinangay raw ng babae ang 2 cellphone mula sa loob ng bahay. Hindi na nag-report sa mga pulis ang biktima. Sa kalapit na barangay ng Maningding, pinasok din ng babae ang compound ng isang bahay. Kumatok siya sa pinto. Maya-maya tila may kinalikot sa mga nakaparadang motorsiklo at tinangkang buksan ang compartment nito. Hanggang kalaunay pumasok na siya sa bahay. Kwento na may-ari ng bahay, nagulat ang babae nang makita na may tao sa loob. Idinahilan daw niyang humihingi lang siya ng tulong at ipinakita ang hawak niyang papel. Paalala ng mga opisyal ng barangay maging mapagmatsyag para hindi mabiktima ng kawatan. Isang pulis ang itinuturong protektor ng isabong operations na sinalakay sa Talisay, Negros Occidental. Ayon sa DILG, tauhan siya ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Wala pang pahayag ang nahuling pulis. Balitang hatid ni June Veneracion. Nang salakayin ng mga otoridad ang operasyon ng isabong sa Talisay, Negros Occidental noong April 22, 30 ang inaresto. Sabit ang isang police major na naka-assign sa CIDG o Criminal Investigation and Detection Group dahil sa impormasyong siya umano ang protektor ng isabong. Kinilala ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang opisyal na si Police Major Edgar Tonico. Yung Police Major na protector at yung alias Don Robert ay mga tao ni Atongang. Ang pangalan ng police ay si Police Major Edgar Tonico. Nagsasagawa na ng investigasyon at case build-up sa nahuling opisyal na naging provincial officer na rin ng CIDG sa Negros Island Region. Siya po ay relieved na po sa previous assignment. Dinala na po siya sa headquarters for investigation. Inaalam din ng CIDG kung may kinalaman ng negosyanteng si Atong Ang sa isabong operation sa Negros Occidental at ang mas naunang raid sa Tondo, Maynila noong nakarang buwan. Dalawa po ang pinupuntahan ng investigations po ng CIDG. Yung possible link nga po ni Atong Ang sa nasabing operations at yung pong link naman ng nasabing police major kay Atong Ang bilang operator po niya sa nasabing isabong. Na-recover naman sa operasyon ang mga electronic device at napakaraming manok na panabong, buhay at patay. Meron po dyan na 6 na laban sa loob ng 1 oras. Doon po sa recovery ng ating pong CIDG, nakakuha po sila ng 300 na patay na manok. Wala pang pahayag ang mga nahuli sa operasyon sa Negros Occidental. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA News. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine National Police na ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mas malawak na intelligence monitoring at investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga pulis na protektor umano ng pagsusugal at iba pang iligal na aktibidad. Sa kabila ng rollback sa presyo ng diesel, tumaas po ang presyo ng ibinibentang lamang dagat sa Bulungan Market sa Parañaque. Ang dating 100 pesos kada kilong galunggong, 150 pesos na ngayon. 15 pesos naman ang itinaas sa presyo ng bangus na ngayon nasa 125 pesos per kilo na. May 10 pesos na pagtaas din sa kada kilo ng tilapia na mabibili ng 100 pesos ngayon. Habang 60 pesos ang itinaas sa presyo ng alimasag na ngayon 140 pesos na per kilo. Ayon sa ilang nagtitinda roon, kahit may rollback sa petrolyo, ay hindi kasi ganoon karami ang supply ng isda ngayon kaya tumaas ang presyo. Batay sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 140 hanggang 300 pesos ang kada kilo ng local galunggong sa NCR. 175 hanggang 280 pesos per kilo ang bangus at 140 hanggang 170 pesos ang kada kilo ng tilapia.
May 3 gintong medalya na ang Pilipinas sa 2026 Asian Beach Games sa Sanya, China. Nakuha ni Filipina martial artist Ann Ramirez ang ginto sa women's 57 kg division ng Jiu-Jitsu laban sa Filipina martial artist ding si Emily Rosalyn Thomas. Dagdag yan sa gold medals na nakuha ni na Filipina martial artist Alexandre Enriquez at Leonard Grospe sa beach athletics, high jump. Bukod sa 3 gold medals, wagi rin ng Pilipinas ng 2 silver at 2 bronze. Good job! Naapula na ang halos 50% ng sunog sa Navotas landfill ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Sinabi niya ni Dizon kasunod ng inspeksyon sa landfill kanina kasama si Environment Acting Secretary Mitch Cuna, ilang opisyal ng Navotas LGU at si Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya. Sabi ni Dizon, 90% ng 44 hectares na landfill ang nasunog. Wala pang maibigay na timeline ang DPWH kung kailan tuluyang maapula ang apoy. Magtatatlong linggo na pong nasusunog ang Navotas Sanitary Landfill. Sinabi naman ng DENR na nangako ang dating operator ng landfill na magsusumite ito ng safe closure and rehabilitation plan. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang unang bahagi ng oil tanker na yan sa bahagi ng C5 Road sa Barangay Ugong, Pasig, 1:00 ng madaling araw kanina. Ayon sa driver, papunta siya sa Batangas para magkarga ng fuel oil nang magliyab ang tanker. Hinala niya, nagsimula ang apoy sa mga wire ng truck. Walang naitalang sugatan sa insidente. Patuloy ang investigasyon. Arestado ang lalaking yan na suspect sa pamamaril sa isang consultant ng isang kumpanya sa Tagaytay, Calamba Road sa Laguna. Base sa investigasyon ng pulisya, nagmamaneho ng sasakyan ng biktima nang paulanan ng bala ng suspect nitong April 23. Dead on arrival sa ospital ang biktima sa dami ng tinamong bala. Natunto ng suspect kinabukasan sa tulong ng GPS na nakakabit sa kotseng ginamit sa krimen na napag-alamang inarkila lang. Nasabat sa kanya ang 2 pakete ng umano'y shabu at 2 magazine ng baril. Walang pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong murder at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tukoy na rin ang kasabwat ng suspect at patuloy na tinutugis. Nakarating na sa destinasyon pero napurnada pa ang sanay refreshing na outing ng magkakaibigan sa Puerto Princesa, Palawan. Nag-outfit check na at may baon pang pagkain ang tropa ni Hughes Cooper Sherilyn Rivas. Pero pagdating nila sa pagliliguan sanang Irawan River, wala naman ang ilog. Natuyo na kasi ang tubig dahil sa matinding init. Ang ending, nagpiknik na lang sila sa tabi ng tuyot na ilog. Natutuyo at nagkabitak-bitak na rin po ang mga sakahan sa Milang, Cotabato dahil sa sobrang tumal ng ulan. Hindi na nakaligtas ang mga binhi ng palay na itinanim. Kaya pangamba po ng mga magsasaka, hindi muna sila makapagtatanim lalo't nagbabagya pa ang El Nino. Malaki na rin po ang pinsala ng tumitinding tag-init sa mga palayan at maisan sa Usulan, Sultan, Kudarat. Bukod sa kulang na ulan, hindi na maasahan ang Ala River para mapagkunan ng tubig dahil natutuyot na rin ito. Dumidiskarte naman ang mga taga-barangay Bantud Fabrika sa Dumangas, Iloilo para mapatubigan ang kanilang mga palayan. Meron daw irigasyon sa katabing barangay pero hindi daw abot sa kanilang mga palayan. Problemado sa kikitain ang mga magsasaka dahil sa malaking gastos nila sa diesel para sa mga motor. Work mode na sinasabayan ng leisure ang peg ni Kapuso primetime action hero Ruru Madrid sa Spain. Sa kanyang recent photo sa social media, featured ang sightseeing ni Ruru sa Madrid. Enjoy sa views while staying active para sa isang project doon. Ang caption ni Ruru, in Madrid, Spain. Besties in Vietnam naman ang eksena ng sparkle stars na sina David Licauco at Shuvi Etrata. As a photographer pa yan ng isa't isa nang bisitahin ng isang sikat na cafe sa Ho Chi Minh. Habang nasa Vietnam, maswerte pang na-meet nina David at Shuvi ang Thai superstar na si Urasaya Yaya Spurbon. Si Yaya ang bumida sa ilang iconic Lacorn series na ipinalabas din sa GMA Heart of Asia kabilang ang The Crown Princess at Switch.
Nakapagdagat na ba ang lahat? Eh kung hindi pa, naunahan na kayong mag-beat the heat ng dalawang pusa sa Lobo, Batangas. Mahilig mag-vitamin C. Ayan, oh. Lagi na lang daw langoy aso ang nababanggit. Meron din namang swimming alamingming. Gaya ng alagang sina Mashi at Auki. Kwento nila Yus Cooper, Claudine at Rexy, certified beach babes ang dalawa nilang alaga. At kumpara sa ibang pusang takot sa tubig, mahilig daw maligo at lumangoy ang dalawa. Kaya sa first birthday ni Mashi, obvious choice na raw na dalhin sila ni Auki sa dagat. Ang video nila mahigit 900,000 na ang views. Trending! Aba, mga Buti pa pusa. sila, oh. Nagpa sila nag-beach na. Sana all. Tara na. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.